Nakita talaga natin, galit ang tao. Alam nyo kung sino ang pangunahing galit ang tao? Siyempre, kay Aplas ka galit. Pero dito, tingnan nyo, kay Cayetano galit ang tao. Kay Junvic Rimulya galit ang tao. Bakit galit ang tao kay Cayetano? Ay madrama eh. May mga gamit pa ng mga Diyos-Diyos niya na yan. Ha? Ginagamit pa yung Diyos-Diyos niya na yan. Ha? Ha? Akala mo naman reliyoso siya. Tapos nagmumura, galit. Galit. Oh. Pag lumilitaw ang tunay na kulay, ginagamit lang yung pagkamakadiyos niya daw. Huwag mo nga kami. Ha? Sabi ni William Shakespeare, kahit ang devil, ginagamit ang Diyos para ma-serve ang kanyang purpose. Di ba? Di ba? Oh, sabi yan ni William Shakespeare sa isang play yata yun eh, na ang devil, si Lucifer, ginagamit ang pangalan ng Diyos para ma-serve yung kanyang purpose. Yun, kitang-kita natin kay Cayetano. Pero at least ngayon, makikita mo, mulat na ang sambayan ng Pilipino. Hindi na maluloko ni Caldero Cayetano. Kaya galit si Cayetano kasi hindi umuubra ang naratibo nila. Yung mga yung kanilang scripted na putukan daw, hindi umuubra sa tao. Alam na ng tao ang totoo, pinagluloko nyo kami. Magdadrama kayo diyan ng under attack, magdadrama kayong traumatized kayo. Wag niyo nga kami, nakikita namin kung anong nangyari. Oh, di ba? Ang ganda. Ang tao hindi na nabubola. Ang tao hindi na naluloko. Marami ng tao mulat. Hindi tulad nung panahon ni Duterte, marami silang trolls, marami silang vloggers, marami silang mga social media influencers. Ngayon hindi na. Hindi na. Naniniwala na ang taong bayan kung anong totoo. Oh, di ba? Kaya hindi na umuubra yung mga naratibo ni Cayetano ng mga DDS. Kaya galit na galit siya. Kaya may mga pukpuk-pukpuk si Cayetano. Bakit hindi kayo naniniwala sa amin? Sabi niya, hindi ba kayo naniniwala? The Senate is under attack. The Senate was under attack. Hindi talaga kami maniniwala. Ha? Oh, di ba mga kabunyog, mga kawan? Hindi talaga kami maniniwala. Oh, nakakatuwa naman na ang taong bayan ngayon, hindi nyo na kayang paniwalain ng taong bayan. Unti-unti, critical na ang pag-iisip ng taong bayan. At least may nakikita tayo, ang taong bayan nag-iisip na. Oh, di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Oh, nakakaganda ng kaya ako halos oras-oras nagla-live ako. Kasi kung mayroong pangyayari, bibigyan ko ng paliwanag. Nakakatuwa na kahit papano dumarami ang taong bayan natin na critical na mag-isip. Kaya galit si Cayetano kasi noon nabubudol nila ang sambayan ng Pilipino. Noong panahon ni Duterte, ang dali nilang mapaniwala ang sambayan ng Pilipino. Mayroon lang silang naratibo na ikakalat na lang ang mga vloggers nila, ikakalat na yan ang mga trolls nila, okay na. Okay na. Ay ngayon, hindi na yan. Hindi na yan. O ngayon, walang naniniwala doon sa kanyang the Senate is under attack. Wala. Galit na galit siya. Galit na galit kung sino-sino nang inaaway. Yung media, inaaway. Yung minorya ng Senado, inaaway. Ako, hindi niya naman ako aawayin, hindi niya naman ako kilala eh. Saka sino ba naman ako? Pero natutuwa ako na tayong mamamayang Pilipino, nagbuboses na tayo ngayon. Kaya sila galit eh. Kaya galit ngayon. Kahit pa yan parte ng administrasyong Marcos, kung palpak rin ang ginagawa, hindi rin natin sinusuportahan, pinupuna rin natin. Katulad nitong si Junvic Rimulya, di ba? O anong maganda doon? Ibig sabihin, tayong sambayan ng Pilipino, mulat na tayo. Hindi naman tayo panatiko kung Marcos o Duterte. Pag maganda ang ginagawa ng administrasyon, susuportahan natin. Pero kung may palpak din na opisyal ng administrasyon, pupunahin din natin. Ganun tayo. So natutuwa ako ngayon, yung maturity natin. Sana magtuloy-tuloy na ito. At sana dumami pa. Di ba mga kabunyog? Kasi kung tayo, panatiko tayo sa anti-Duterte lang tayo, pro-Marcos tayo, hindi natin pupunahin si Junvic kasi tao yan ng administrasyon. Pero hindi. Ang sambayan ng Pilipino ngayon, pinupuna si Junvic sa kapalpakan niya. Anong ibig sabihin nun? Kahit pa yan tao ng administrasyong Marcos, kahit tao pa yan ni Pangulong Marcos, kung mali, mali. Kaya ngayon, itong dalawang ito, si Cayetano at saka si Junvic Rimulya, yun. Nakikita ng taong bayan ang kapalpakan. Imaginin mo naman kasi, itong si Junvic Rimulya, pumunta, unang-una, yung mga kaguluhan na yan sa Senado, may papel dyan si Junvic. Bakit NBI ang gumagawa ng tungkulin na dapat tungkulin ng PNP at ng CIDG? Yung tungkol sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Bakit? Ay kasi nagdadalawang isip, o hindi nga nagdadalawang isip, ayaw ni
Ayaw ni John Vic Rimulya na arestuhin si Bato. Ayaw niya. So, kung ayaw niya, sana ang makakapagsabi sa kanya ang presidente. Ang problema, sobrang makapangyarihan na itong si Rimulya na pinapakinggan siya ng presidente. Kung anong sabihin ni John Vic Rimulya, susunod ang presidente. Mali nga sana pero sobrang mabait ang presidente. Ngayon, sino sa ahensya ang matibay ngayon na nag-i-implement ng warrant laban kay Bato? NBI. Ang problema, limited naman ang resources at tauhan ng NBI. Limited yan. Isang ahensya lang yan na maliit. Samantalang ang DILG, ang PNP, ano ba ang mga hawak na ahensya ni John Vic Rimulya bilang Secretary of Interior and Local Government? Hawak mo ang local governments, mga governors, mayors. May supervision ka dyan. Hawak mo ang PNP, hawak mo ang CIDG. Kita nyo yan? Yan sana yung kailangan. Sa ganitong sitwasyon na ito, ang kailangan sana yung PNP, ang CIDG. Ay di ba yun yung nag-aresto kay Yan yung nag-aresto kay Kibuloy? Bakit? Ay panahon yan ni Panahon yan ni Torre. Hindi pa nga nun PNP chief si Torre. Doon pa lang siya, Davao Regional Director pa lang siya nun. Di ba? Davao Regional Director siya nun. Pero magaling. Kasi, yun talaga, kaya, nung inaresto si Duterte, di ba sinong mga nandun? PNP, at saka, CIDG chief noon si Torre. Kaya yan itong mga itong mga CIDG, PNP, ito sana dapat ang sa kanila naman talaga ang pangunahing trabaho ng law enforcement, hindi naman sa NBI. Kaya lang bakit sa NBI? Kasi nga malamya si John Vic Rimulya pagdating kay Bato. Ayaw niyang arestuhin si Bato Kasi sa tingin niya, kailangan ang mag-aresto diyan nandito yung Interpol. Kailangan yan tapusin na muna yung sa Korte Suprema. Wala. Actually, nagsalita na ang Korte Suprema Alam nyo kung anong stand ng Korte Suprema? Ayaw ng Korte Suprema maglabas ng TRO. Humihingi na ng TRO ang kampo ni Bato. Naglabas ba ng TRO ang Korte Suprema? Hindi. So pag hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin yan, gawin nyo yung sa tingin nyo. Kung sa tingin nyo tama yan, gawin nyo. Di ba? And yet hindi ginagawa ni John Vic. Hindi humihingi ng TRO ang kampo ni Bato sa Korte Suprema. Nagbigay ba ng TRO ang Korte Suprema? Hindi. So ibig sabihin, walang nakikita ang Korte Suprema na grave abuse of discretion. Kung aarestuhin man si Bato, gawin nyo na yan. Wala namang TRO ganon yung stand ni Torre noon. Korte Suprema lang ang makakapagpapigil sa kanya. Wala namang linabas na TRO ang Korte Suprema. Totoo, nagpapakomentaryo ang Korte Suprema. Sagutin nyo to. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema na habang hindi pa nare-resolve to, wag muna kayong gumalaw. Walang ganon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ay kaya lang yun na nga, malamya si John Vic pagdating kay Bato. Pagdating dito kila Cayetano, malamya si John Vic. Kaya medyo naghihinakit na si Trillanes kasi hindi naman siya opisyal ng gobyerno, si Trillanes. Si John Vic na opisyal ng gobyerno, hindi ginagawa yung trabaho. Di naghihinakit si Trillanes. Ano ba naman tong si John Vic? Mabuti na lang, on the rescue si Boying, yung kapatid ni John Vic. Kahapon nag-press con si Boying. Sinalo na naman si John Vic. At least si Boying sabi niya, preventive suspension. 6 months, diyan kay Aplaska. Loko-loko yan Anong akala niya? Mas mataas pa siya sa law enforcement? Yun ang kailangan. Pero sino dapat kasi yung ganon? Dapat si John Vic yun, hindi si Boying. Kasi si Boying ombudsman. Dapat si John Vic yung nagsasabing, loko-loko tong si Aplaska, ba't mo pinaputok ko ng NBI? Law enforcement yun. Kaya lang yun na nga, malamya si John Vic. And yet, gusto niyang magpresidente. Gusto niyang mag-vice-presidente. Gusto niyang mag-senador. National position. Wag na. Prinostrate mo ang sambayan ng Pilipino, balik ka na lang sa Cavite. Sayang grabe ang tiwala sa iyo ng Pangulo ng Pilipinas. Kahit kami, suportado ka namin Kaya lang ano namang nangyari diyan kay John Vic. Kaya ngayon, galit ang taong bayan kay Cayetano at kay John Vic Rimulya. Ang ganda. Kasi ibig sabihin, ang taong bayan matured na. Hindi tinitingnan ng taong bayan kung ano ka, Duterte o Marcos. Hindi yon. Kung ano ang tama, tama. Kung mali, mali. Bunyog, halika na
na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.